Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibang kanin niyo ang laman ng anak ng tao at hindi ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain baba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila pagkaman kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya tuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Sa ating po pagninilay sa ating pagdiriwang na ito sa ating mga pagbasa, maunawaan po natin na ang Diyos minsan tinatawag niya tayo o nagpapakita siya sa atin, gumagalaw o kumikilo siya sa buhay natin sa mga bagay na hindi natin simple naiisip or madalas ay hiwaga sa ating kaisipan. Katulad po sa ating pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, yung pagpapakita niya kay Saul or Saulo, kay Paul, Pablo, ay isang bagay na hindi inaasahan. When he knocked him down on his road to Damascus, ipinakita ng Diyos o nagpakita ang Diyos biglaan with a stunning revelation. Isang iwanag na malingning at pagkatapos si Pablo nabulag. Ganun din naman, ang pagpapakita ng Diyos ay katulad din ng mga Hudyo sa ating Ebanghelyo. Isang hiwaga, isang katotohanan na mahirap tanggapin. Para sa mga Hudyo, yung discourse of the bread of life, yung pagkain na bibigay buhay. Ang sabi ng Panginoon, at sino mang hindi kumain sa aking laman o uminom ng aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para po sa atin po, the modern way of thinking, pagiging cannibal. Sino ba sa atin yung kakain ng karne ng tao? Hindi mo madali yun. Kaya maintindihan mo natin na sa karanasan ng mga Hudyo at the time ng ating Panginoong Jesucristo ay isang tunay na hiwaga at katotohanan na hindi basta-basta matatanggap. Ganito kumilos ang Diyos. Minsan, matindi, malakas, malalim, mahiwaga. Ito'y upang ang ating atensyon ay mamukaw at yung ating kalooban ay hamunin to transcend beyond our limited human perception. Kaya naman, sa ating pagdiriwang mo ngayon, ipinapaunawa sa atin that conversion is a unique personal experience. Yung pagbabago ng loob ay isang karanasang personal. Kaya hindi mo magkakapareho. Minsan mo, yung dinanais natin na mahipo ng Diyos
yung kalooban nating mahal sa buhay ay hindi ko pareho ng ating iniisip. Minsan mo nagtataka tayo, paano kaya mababago yung loob o yung buhay ng ating mahal sa buhay o minsan ang ating sarili. Kung tayo po ay nabubuhay sa mga kasalanan o sa dilim ng buhay, paano kaya inutuin ng Diyos mababago yung ating buhay? Tunay sa ating pagdiriwang, maging sa ating mga pagbasa po, ipinapakita na ang pagtawag ng Diyos sa lahat, bukas ang Diyos, naging tawag na tayo palagi. Pero hindi man ito sa paraan na iniisip po natin o sa paraan na kalooban natin. Pero tiyak na tayo ay tinatawag ng Diyos sa Kanyang sariling pamamaraan. Kaya kung maganda ating pong sariwain, paano nga ba tayo tinawag ng Diyos? Paano ba tayo napunta dito? Sa tutong ito, kayo po'y nakaupo dyan. Paano nga ba? Ano naging daan ng Diyos para tayo po ay makarating dito sa dambana ng halaman ng diri ng ito? Ito po yung mga pagkakataon na magandang sariwain po natin. Maaaring ito po'y sa pamamagitan ng mga sinabi ng pari sa kumpisal, sa sinabi ng ating mahal sa buhay, nagkaroon tayo ng realization. Maaaring sa pamamagitan po ang pagtawag ng Diyos, maaaring sa pamamagitan ng isang karamdaman, na nagkaroon tayo ng panibagong sigla, kagalingan, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangyayari sa buhay natin. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos ay hindi po aksidente. Dahil ito po'y kalooban ng Diyos sa ating lahat. Tinatawag niya tayo. Kaya naman sa ating pagdiriwang, magandang sariwain natin ito at ating mapahalagahan. Tunay na sa buhay natin, ang Diyos ang siyang pagkain na nagbibigay buhay sa lahat. Tinatawag na tayo upang tayo mabusog ng Kanyang biyaya, upang tayo mapuno ng Kanyang pagpapala. At hindi po mangyayari yun kung hindi tayo nakinig sa Kanya. Kung hindi tayo sumunod sa Kanya. Hindi mangyayari yun kung hindi tayo sumunod sa Kanya. Kaya sa ating pagdiriwang na ito, sa gitna ng mga hamon, sa ating pananampalataya na kinakaharap, nawa po maunawaan natin ito'y normal lamang na tayo sa ating pagsubok na dinadanas. Ito'y paraan ng Diyos upang hipuin niya tayo, upang mabago ang ating buhay, ang ating buhay. Ito'y paraan lamang upang tayo lahat ay magpalikod sa Kanya. At nawa, hindi natin ang biyaya sa Kanya na maging bukas loob tayo na tumugon sa Kanyang pagtawag. At upang ating mapahalagahan ang Kanyang binibigay na katawan at ito ay siyang pagkain at buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa makapangyarihan at mapagmahal ng Ama na pumili kay Maria, ang mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay upang maging buwara natin sa pagsunod sa Kanyang kalooban at maging isa sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita na siyang hamon sa atin lahat. Ang ating tugon sa bawat kambingan, Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, hindi mo kami. Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga namumuno sa ating simbahan, kay Leon na aming Santo Papa, kay Roberto na aming obispo, mga obispo, pari at diakono, upang patuloy silang magsilbing daluyan ng biyaya ng Diyos para sa pagsasakatuparan ng misyong ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao.
para sa mga pinuno ng mga bansa, lalo na sa ating bayan, upang makiisa sila sa pagpapatupad ng mga batas na siyang tulad tungo sa ikauunlad at ikapapayapa ng buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga may sakit, nangangailangan at naaaang, upang kanilang maranasan na ang kanilang paghihirap ay daan, upang makita ang mukha ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, tingin mo kami. Para sa ating lahat na narito, na namimintuho sa mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, upang sa ating pagsamba sa Panginoon ay makaranas tayo ng tunay na kapayapaan sa ating mga sarili, nang sa gayon ay sama-sama natin matahak ang banal na paglalakbay tungo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga yumauna, upang makatagpo sila ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at samahan nawa ng mahal na ina ang kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan at pag-ibig, tingin mo kami. O Diyos, na mapagmahal at bukal ng pagkakaisa, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Pagkaisahin kami sa iyong pag-ibig upang kapayapaan aming iniibig ay tunay na manahan sa amin, sa aming bayan at sa buong mundo. Sa tulong at pananalangin ng Birhen ng Antipolo, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.